Hi everyone, I am Vincenio Almonikar and I will be the first facilitator for this week. So I am from BTL at HE2A and my assigned topic is the use of farm tools and equipment. Here is my learning objectives. So first we have the identify and describe common farm tools and equipment, recognize and explain the purpose of various hand tools. Second, describe the function and operation of power equipment. And third, cultivate a responsible attitude towards the use and care of farm tools and equipment. I have a question. What is crop production? Okay, so crop production is the process of growing crops for domestic and commercial purposes. In doing such, we need to consider these three essential things in crop production. First, we have the hand tools, farm implement, and farm equipment. Hand tools, these are usually light and are used without the help of animals or machines. Farm implements, these are accessories which are being pulled by working animals or mounted to machineries which are usually in preparation of land. Farm equipment, these are machineries used in crop production. They are used in land preparation and in transporting farm inputs and products. So when we say hand tools, these are light and are used without the help of animals or machines. So hand tools, basically, magamit nato siya gamit ang atong mga kamot lamang. Walay gamit ang mga machine o also animals. So light ra gani means maalsa ra nato gamit atong kamot. Farm implement, mo ni siya, farm implements mo ni sila ang katong mga machines nga gamit for land preparation. So kanin diri nagamit pa ang machines and then also working animals. So magamit nato ang farm implements with the use of machines and working animals. So this is intended for land preparation. Farm equipments, aside from magamit na nato siya through land preparation, magamit po nato siya through crop production and also transporting our input products into other areas. So our first essential part of crop production is the hand tools. And the first type of hand tool that we are going to discuss today is the bolo. When we say bolo, it is used for cutting tall grasses, weeds, and chopping branches of tree. So bolo is used for cutting branches, weeds, and chopping branches of tree. Next, we have the crowbar. It is used for digging big holes and for big stones and stump. So crowbar, we use this para kana ta unya pagpawon ng katong mga dagko nga bato nga naa sa atong gikawtan sa land sa area sa land nga atong gikawtan. Next hand tools is the pigmatok. When we say pigmatok, muna siya ang magbuhat og kanal agianan sa tubig and kanang pag-breakdown sa katong mga pagpadugmok ato sa katong mga gahi nga mga soil sa ato ang pag-prepare sa atong land sa atong pagpananom for tamang panahon. Next, we have the grab hoe. It is used for breaking hard topsoil or pulverizing soil. So same rin ni sila sa pigmatok but ang ilang kalahian is ilahang appearance. So grab hoe is kanang flat na siya and it is used for breaking hard topsoil. So parihara gyapon sila sa pigmatok and pulverizing soil means sa pang padugmok o pagpahulog sa mga yuta para sa yung bracket tanong dili kahi ang so gamito nato ang grab hoe. Next, we have the spade. Ang spade is used for removing trash and soil, digging canals or ditches, and mixing soil media. So, ang kani siyang spade, kay magamit din nato siya sa nagkalain nga kuan. Pwede nato siya pang kuha sa basura, pwede sa siya pang kuha sa kanang soil na atong ikaw, and pag-count ka ng canals aside sa pigmatok, and also, pagkuha sa pang mix po ni siya sa mga nagkalain nga soil. Ug also sa mga fertilizers nga itong gamiton, or manures nga itong isago sa soil, pwede nato siya gamiton para i-mix ang spade. Next, we have the shovel. It is used in removing trash, digging loose soil, moving soil from one place to another, and for mixing soil media. So, ang kalahian ng nila sa spade o sa kanang shovel is ang shovel is kanang letter U shape siya, while ang spade is rectangle. Flat siya, while ang spade is may lawom ang iyang center. And also, parehara ka sa the purpose for digging loose soil or removing it to another place, moving it to other place, and kanang pagmix po sa soil media. Next, we have the rake. It is used for cleaning ground and leveling the soil. So rake is ginagamit nato siya paglimpyo, pagkuha sa mga dead weeds nga atong gipangputol, atong cut. And also, pag-level sa ground para hapsay ang pagtanaw nato sa kanang yuta nga dili wala siya kanang other parts na taas, other parts na law. Next, we have the spading fork. So spading fork is used for loosening the soil, digging out root crops, and turning over the materials in a compost heap. So ang kani siyang spading fork is pagpahumog gyapon siya sa yuta. Inya pagbali sa mga yuta, pagbali sa yuta o balot sa mga ugat sa tanong nga kanang sa ilawom gani. So mo siya tong gamiton ang spading fork. Next hand tools, we have the light hoe. So the light hoe kanang parihara ni siya sa grab hoe, but then again, ang light hoe is kanang pahumog po siya sa yuta and also mapalevel siya sa kanang surface sa yuta para dili siya kanang samit tan-awon and also magamit nato siya pang count sa furrows gani ang trail or ang kanang parts nga atong butngan sa tanong or seeds.
Next, we have the hand trowel. So hand trowel is used for loosening the soil around the growing plants and putting small amount of manure fertilizer in the soil. So ang kanisang hand trowel is ato na siyang gigamit para pag-loose soil sa tanong nga nitubo na and pagkanangad na og manure or either fertilizers. Ato siyang ginagamit para ato na siyang ginagamit ang hand trowel para handira ug dili ma-damage ang tanong nga ato ang gi-cultivate nga ang tanong nga ato gi-cultivate na libutan og manure. Next, we have hand cultivator. So hand cultivator used for cultivating the garden plot by loosening the soil and removing weeds around the plant. So hand cultivator, parihan na ni sila sa hand trowel nga gamito na nato siya sa tanong nga nitubo na. So kani siya ato na siyang gamiton again for loosening the soil, pagpahumok sa yuta o pag-remove sa mga weeds, pagkuha nato sa katong mga wild grass nga nitubo sa iyang kilid aron dili siya makawatan og nutrients. Next, we have the hand fork. Ato na siyang gamiton sa pagkanang maintain sa furrows nga ato ang gi-made through by the use of the light hoe, di ba? So ang kanisang hand fork, mo ni siya ang mag-maintain sa katong furrow nga ato gibot nga ato nang gitamnan which is kung nitubo ang tanom. Ato siyang gamiton para pag-maintain sa pag-cultivate sa kanang kada row nga naay tanom, pag-cultivate sa yuta. Next hand tools, we have the pruning shears. So these are used for cutting branches of planting materials and unnecessary branches of plant. So kani siya ito na siya gigamit sa pagputusan ng gagawing branches sa small plant. Okay? So other than that is magamit din nato siya sa pagka-harvest o kanang mga fruits o kanang vegetables. Hand tools, we have the axe or hatsa. Kani siyang hatsa is gigamit siya pagputol sa mga dagkong lawas nga mga kahoy. So iyan na putol siya ato na gamiton para pagputol ato para until nga mo turn siya into small pieces ang katong big size post na kahoy. Next tool is the knife or the harvesting knife. So it is used for cutting planting materials. So ang kani siya, ang kaning knife, gigamit sa di siya not only for kanang uh, harvesting fruits or vegetables or other crops, but gamit po din siya pagka ng control sa weeds, sa pagka ng cultivate sa yuta, or either pagputol sa mga small branches sa ato ang kanang plants. Next hand tools is the sprinklers. So it is used for watering seedlings and young plants. So ang kana siyang sprinkler, gigamit na siya for watering the plants or the seedlings ato ang tanom. So gamito rin nato siya sa katurang bago pang tubo nga tanom o katong kanang seedlings or seeds pa lang ang atong gibutan dito sa yuta. Next, we have the water pail. So it is used for hauling water. Many are in fertilizers. So ang kanisang water pail mo siya gigamit sa pagpundog tubig para ato ibubo sa mga water or mo sa din siya ang gamiton para pag butanganan sa atong fertilizer or sa atong manure. Next, we have the sprayer. It is used for spraying insecticides, foliar, fertilizers, fungicides, and herbicides. So again, it is understandable that sprayer, gigamit nato siya para pag-control sa pests. Next, we have the wheelbarrow. So it is used for hauling trash, manure, fertilizers, planting materials, and other equipment. So ang kanisang wheelbarrow, gigamit nato siya para mausara nato ang mga planting materials na atong gamiton or mausara nato ang kanang mga pest controls, ang kanang mga hand tools, or either ang mga plants or seedlings nga ato ang iitanom. So we will use the wheelbarrow. We have the sickle. Another hand tool that is a handheld agricultural tool with a variously curved blade typically used for cutting weeds. So ang kani siyang sickle, not only gigamit niya siya pag-cut sa weeds, but also it is used for harvesting crops. For example, sa rice, sa corn, o sa sugarcane. So muna yan ang ginagamit in order to harvest the crop. Next, we have the farm implements. So the first farm implement that we are going to discuss is the harrow. So there are two types of harrow, the native harrow and the disc harrow. So kanis siyang harrow is used for tilling and pulverizing soil. So pulverizing gani again, mo to siya ang pagpahumok ni hapon, ang pagpahumok o pagdugmok sa katong mga dagko o gahi nga mga yuta. So muna siya atong gamiton ang kaning harrow. So again, ang farm implement is muna ni siya diri ang mga machineries o kanang mga implements nga magamit nato with the use of working animals like carabaos. Okay. Next, we have plows. It is used for tilling large areas, making furrows, and inter-row cultivation. So, kani siyang plow, muni siya ang pagkaut sa yuta, ang pag-breakdown sa yuta, nga kana matangnan na siya. Right? So, nadiri gibutang ka kanang gamito na siya in large areas. So, sa dako nga area ni siya gamiton, kay since dako man ang area, para madali, magamit taog, kani siyang plows. So, inter-row cultivation pod, kung kato sa kanang sa hand trowel o sa katong fork, kato siyang hand tool na fork is interrow sa ito siya gamiton pag cultivate sa yuta. Kani siya sa large areas, ang katong gamiton is kani siyang close. Pero kung sa small areas lang, ito siya ang katong hand trowel o katong small fork na gamiton.
Next farm implement is the rotavator. So rotavator, an implement mounted to a tractor used for tilling and pulverizing the soil. So when we say pulverizing again, mo to siya pagpahumok o pagdugmok sa yuta nga kanang very kagahi kanit like mga hard topsoil nga kanang gahikistanan, so ato siyang gamiton ang rotavator para muhumok og kanang dumukon to ang yuta para dili siya kanang misulti pa. Our first farm equipment is the hand tractor. So it is used to pull, plow, and harrow in preparing a large area of land. So all farm equipments are used for kanang large area of land. So ginagamit na siya sa dagkong na area sa land. So again, ang kani siyang hand tractor, giusa na ni diri ang katong harrow, ang katong rotavator o ang plow. Giusa ni diri sa hand tractor. So ang kani siyang hand tractor, magamit nila to siya with the use of our hands. Ato na siyang kanang iduot. Ang magdagana na siya niya magsunod at anong tuyok na ato na siyang sunod until nga maurot niya o kanang kaligap ang tanan area sa land. Next, we have the four-wheel tractor. It is used to pull disc plow and disc harrow in preparing much bigger area of land. So kung ang katong hand tractor is kanang large area sakto lang, alita sa kanang four-wheel tractor gamiton na siya sa mas dako jud yung land area natong gamiton lang. Just like for example sa pagtanong og kanang pagtanong o humay, rice. So muna siya atong gamiton ng four-wheel tractor para mas madali ang ato ang pagpananong o pagkanang prepare sa ato ang land. Next, we have the water pump. This is used to draw irrigation water from a source. So ang kaniyang water pump is magkuha ni siya water dito sa kanang magkuha ni siya water dito sa katong sa kanang sources nga iyang gikuhaan para maka-draw or makamuha og irrigation para maka-provide og water sa atong mga crops or plants nga gikuhaan. So musak ni siya og kanang or musuyot ni siya og kanang tubig para transfer ito sa other kanang area. Next, we have the thresher. So it is a farm machine for separating wheat, peas, soybeans, and other small grain and seed crops from their chaff and straw. So kani siyang nga machine which is the thresher. Mura ang iyang gamitan niya is ang paglahi sa kanang katudyon mismo nga bunga niya usa to iyang panit lang. Okay? So muna siya iyang purpose sa thresher. Next farm implement is the corn dehusker. So ang corn dehusker, aside sa katong thresher, kay intended siya for like sa wheat, sa peas, and sa soybeans, ang kaniyang corn husker is intended only for the corn. So, pareha na sila sa thresher kay mo kanang ilang purpose is tangtangon, tigtangtang, tig-separate ra sa main kanang bunga sa kanang usa ka crop or fruit or other kanang plant o sa kanang iyang panit lamang. Next, we have the rice harvester. So it is rather small, lightweight, and special type of combine harvester developed for harvesting rice on wet, flooded paddy fields. So kani siyang rice harvester, gigamit siya sa very large area ng land nga gitamnan nimo og rice. So dili man ka pwede magamit jud og kanang sickle, muna-munahon nimo og kanang harvest ang kanang rice through kanang sickle kay dako man ang area ni init pa jud kaayo tapos basa pa jud ang yuta, wet pa jud ang yuta, tubigan siya. So for convenience, ang atong gamiton na lang is ang kanang rice harvester para mas dali siya unya haksay ang iyang kanang trabaho. Mura na iyang function to harvest rice. Next farm equipment is the grass cutter. So ang iyang purpose ani is to cut grasses, big grass or kanang mga weeds or wild grasses nga naa sa imong kanang area. So mura na siya yung function to cut grass. Next, we have the rice miller. So it is an agricultural machine used to automate the process of removing the chaff of grains of rice. So ang kaniyang rice miller, so same ra gyapon ni sila ato sa katong thresher. So corn husker nga i-separate nila ang katong mismo jud main nga bunga nga edible sa usa ka crop and then ilahi ang katong iyang panit or iyang chaff, iyang grain. Okay? So muna siya ang sa kaning rice miller. So again, rice miller is used to separate the chaff of grains of the rice. Next, we have the rice seeder. So it is any of various apparatus for sowing seeds in the ground, ranging from simple devices that deposit seed evenly over a plot of land to complex machines that prepare a hole in the earth, insert a seed or seeds at the proper depth, and cover the hole again. So ang kaniyang rice seeder is muna siyang gigamit ng machine para kanang padali ang pagkanang tanong nato pagbutang ko kanang seeds ato sa katong land nga atong gi-prepare or sa area nga atong gi-prepare, sa soil nga atong gi-prepare. So kaning rice seeder is all in one na siya. So pwede siya nga mo dig siya o kanang yuta and then but gani ang seeds niya ira gyapon balikon og tabon sa yuta. Muna siyang purpose sa rice seeder. In conclusion, therefore, the effective use of farm tools and equipment is important and crucial for efficient and productive farming practices. Understanding the proper use and maintenance of hand tools, farm implements, and farm equipment can help farmers increase productivity, reduce labor costs, and improve crop yields. By mastering these skills, farmers can optimize their resources, minimize risk, and contribute to sustainable agricultural practices.
That is all for today, and I hope you have learned something to my video presentation about the use of farm tools and equipment. Thank you.